Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Abril taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang arrival honors para kay Japanese Prime Minister Ishiba Shiguro kahapon. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, tinalakay ng mga ito ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng seguridad at pang-politika. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Japanese government sa mga tulong na ibinigay nito sa bansa sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at iba pa. Kinilala naman ni Prime Minister Shiguro ang mahalagang relasyon ng dalawang bansa. We appreciate Japan's development assistance, which we see as a gold standard for development cooperation. Hataw Balita ngayon. Umaapila ng dialogo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang labor group sa gitna ng nakabinbing wage hike bill sa Kamara. Ayon sa Philippine Labor Movement, 3 taon na sa posisyon si Pangulong Marcos pero wala pa itong nagagawang pakikiharap sa grupo ng mga manggagawa. Ito ay sa kabila ng 10 liham na naipadala nila sa Malacanang na humihiling ng pakikipag-usap sa Pangulo. Kasama sa nais nilang matalakay ang pag-certify as urgent sa 200 peso legislated wage hike bill na nakabinbin pa rin sa Kongreso. Ang problema ngayon, I think dapat itigil na yung stop imagining what is good for the workers. Stop talking about us. Talk to us. Sila lang nag-uusap. At di nyo kami kausapin para alam nyo kung anong makakabuti. Yun ang aming pinagtataka eh. Bakit sa loob ng 3 taon, wala man lang dialogue between the labor leaders and the President of the Philippines. Napaka-importante pong sektor ang mga manggagawa. Kaya po, maski na paulit-ulit na namin sinasabi ito, hindi po kami, we are not tied to call the President to initiate a dialogue with the trade union movement and the workers group. Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi mahaharang ng Department of Justice o DOJ ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Ayon kay Roque, kung hindi nagawa ng DOJ na mapauwi si dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste, ay mas mahirapan niya ito sa the Netherlands. Ni Roque, gagamitin niya ang bagong inihain sa kanyang kaso ng DOJ para patunayang may political persecution sa kanya sa Pilipinas. Tiniyak din naman ito na haharapin niya ang kasong qualified human trafficking na isinampa sa kanya ng DOJ. Ay magiging prueba pa na talaga namang merong unjust prosecution. So maraming salamat din sa kanila dahil ito nga yung mabuting pangyayari. Wala nang kaduda-duda ngayon, magagrant ang aking asylum. Hataw Balita ngayon. Aminado si Senator Amy Marcos na nahihirapan siya sa kanyang kampanya dahil sa dala niyang apelyido. Hindi kasi lingid sa publiko ang pagiging malapit niya kay Vice President Sara Duterte na pangunahing oposisyon ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan ay biniro ni VP Sara ang senadora at sinabing magpalit na lang ito ng apelyido para makaiwas sa issue. Gayunman, sinabi ni Senator Amy na hindi anya ito kailangan. Sa palagay ko, hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo ng aking ama. Okay. Hataw Balita ngayon.
Isiniwalat naman ni Senator Amy Marcos ang plano ng administrasyon na buwagin ang mga Duterte. Bahagi ito ng mga natuklasan sa 3 pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon sa Senado, malinaw na batayan ang ginagawa ng administrasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para harangin ang pagbabalik ng mga ito sa pwesto sa susunod na national election. Sumalit mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bumuelta sa pahayag ng kapatid. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Hataw Balita ngayon. Samantala, isang Chinese national ang naaresto sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC main office sa Maynila kahapon. May dala itong espionage device na kung tawagin ay International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ito ay device na kayang kunin o iimbak at i-transmit ang text messages data ng ating mga cellphone o gadget. Ayon kay NBI spokesperson Director Ferdinand Labin, ilang araw na nilang minamanmanan ang dayuhan at napag-alamang karamihan ng pinuntahan nito ay may pasilidad ng pamahalaan. Isa sa ilalim ng NBI sa pagsusuri ang nakuhang IMSI catcher para malaman kung anong mga datos na ang nakuha nito. Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa isang kumpanya sa Makati na umano'y binayaran ng Chinese Embassy para mag-operate ng keyboard warriors. Ang naturang kumpanya umano ang kinomisyon ng China para sa planong pakikialam sa nalalapit na midterm elections ng bansa. Batay yan sa pagsisiwalat ni Senator Francis Tolentino sa pagdinig ng Senado kamakailan. Ayon kay Assistant Director Noel Bukaling ng NBI Intelligence Service, iniimbestigahan na nila ang nasabing kumpanya. At nagpakalat na rin ng NBI ng mga tao para sa agarang case build-up kaugnay ng issue. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng ikagulat ng publiko ang resulta ng ginagawang investigasyon ng Department of Justice sa nangyaring kidnapping at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Si Ke at ang kanyang driver ay natagpuang walang buhay sa Rodriguez Rizal kamakailan. Ayon kay Remulla, natukoy na ang mga direktang may kinalaman sa krimen at inaasahang matatapos na ang investigasyon ng DOJ National Prosecution Service 25 araw mula ngayon. Hataw Balita ngayon. Ni-anunsyo ng Land Transportation Office ang plano nitong ibalik ang periodic medical check-up sa mga kukuha ng driver's license bilang bahagi ng road safety measures ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, dumarami ang bilang ng mga driver na nakakakuha na ng lisensyang may 10-year validity. Dahil dito, nais nilang makasiguro na medically fit to drive ang mga ito habang may visa pa ang kanilang lisensya. Batay sa dating polisiya, ang mga kukuha ng 10-year driver's license ay kinakailangan sumailalim sa medical check-up at ika-4 at ika-7 taon ng validity ng lisensya. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang ilunsad sa Huwebes, Mayo 1 sa Visayas Region ang 20 pesos rice program ng pamahalaan. Bilang pagtiyak sa kalidad ng murang bigas, pinangunahan mismo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pagtikim sa bagong lutong kanin upang pawiin ang agam-agam ng publiko. Pasisimulaan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu City sa May 1. Ayon sa kalihim, makikipagpulong sila sa lahat ng opisyal ng National Food Authority sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na mapapanatili ang maayos na kalidad ng bigas.
It's a quality control issue, no, na we have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng libreng sakay sa tren na mag-uumpisa ngayong araw, April 30 hanggang May 3. Ayon sa Pangulo, ito ay maliit na pabuya sa mga manggagawa kaugnay ng pagsapit ng araw ng paggawa o Labor Day sa Mayo 1. Ayon sa Malacanang, ang libreng sakay ay epektibo sa lahat sa buong maghapon ng nabanggit na mga petsa. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang Gross Domestic Product o GDP projection ng bansa kumpara noong nakaraang taon. Mula 5.7%, bumaba ito sa 5.3%. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, hindi nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan na niya ito lalo na sa kasalukuyang lagay ng pandaigdigang ekonomiya bunsod ng bagong trade policies. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang kalihim sa kasalukuyan at hinaharap na estado ng ekonomiya ng Pilipinas. That's expected given the underlying global uncertainty, and every country has gotten that downgrade. But then I think we should keep focusing on the fundamentals, so that particularly on improving our competitiveness for our exports and improving our investment climate, so that when things improve, when the global economy recovers, we are ready. Hataw Balita ngayon. Mas magiging solid kung isa sa batas ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng Digital Nomad Visa. Ito ay sinusulong ni Senator Joel Villanueva na naniniwalang makatutulong sa ekonomiya ng bansa kung mananatili ng mas matagal ang remote workers ng mga dayuhan. Paliwanag ng senador, wala siyang nakikitang dahilan para hindi maipasa ang naturang panukala sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso kung binibigyang prioridad din ito ng palasyo. Sa ngayon niya, nasa ikapito ang Pilipinas sa nomad lists ng World Economic Forum. It's a welcome development, Sally, but I feel na it's more appropriate and more permanent at mas magiging solido yung ating polisiya kung magkakaroon tayo ng sariling batas dito, no, gaya ng iba't ibang bansa. Sumabak sa counter-landing at live-fire exercise ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines kasama ang mga tropa ng US Marines at Australian Defense Force. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng nagpapatuloy na balikatan exercise ngayong taon. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Malalakas na putok mula sa 50 caliber machine gun na sinundan naman ng putok mula sa M16 rifle at howitzer ng mga sundalo na nasa ground. Matapos ito ay ang pagpapakawala ng high mobility artillery rocket system. Ito ang itinampok sa nagpapatuloy na balikatan exercise ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, US Marines at Australian Defense Force sa Kampong Olay sa Rizal, Palawan. Ang senaryo, isang maritime interdiction ang isinagawa gamit ang Multi-Purpose Attack Craft o MPACS at Fast Attack Interdiction Craft o PAIC para i-neutralize ang isang seaborne intrusion. Sa naturang military drill, naipakita ang kakayahan ng rocket system na maglunsad na mabilis at accurate na pag-atake laban sa amphibious attack. Kasama sa nasabing pagsasanay ang Japan Self-Defense Forces bilang observers. Ang military exercise ngayong taon ay bahagi ng pagpapalakas sa multilateral security cooperation at joint training initiative sa Indo-Pacific region. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula sa Los Angeles, California, USA.
Magandang umaga, amigo, Ani at mga kasangbahay. Binatikos ng White House ang Amazon dahil sa umano'y planong ipakita ang halaga ng taripa ni Pangulong Trump kasabay ang kabuuang presyo ng mga produkto sa website nito. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Binatikos ng White House ang ulat na ipapakita ng Amazon ang karagdagang halaga mula sa mga taripa ni US President Donald Trump sa presyo ng mga produkto nito. Idiniinilivet na lalo itong nagpapatibay sa dahilan kung bakit dapat bumili ang mga Amerikano ng mga produktong gawa sa Amerika. Ayon sa ulat, balak ng Amazon na ipakita ang tariff cost kasabay ng kabuuang presyo ng mga produkto. Ito ay tinuturing na hakbang na maaaring magpakita sa mga Amerikano na talagang nagbabayad ng mga taripa at hindi ang China. Kasabay nito, bumaba ng mahigit 2% ang shares ng Amazon sa pre-market trading. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Trump administration ang pansamantalang pagbebenta ng higher ethanol fuel habang umaapila naman ang US aviation industry para sa exemption mula sa taripa. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Trump administration ng emergency waiver para payagan ang pagbenta ng higher ethanol gasoline blend sa buong bansa ngayong tag-init. Sinabi ni Agriculture Secretary Brooke Rollins na makukuha ng mga mamimili ang relief at magkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa gasoline habang mapapalakas din ang demand para sa mais. Samantala, umaapela naman ang US aviation industry sa White House para ma-exempt mula sa mga taripa. Sinabi ng American Airlines CFO Devon May na nagtatrabaho sila para makumbinsi ang gobyerno kung bakit kailangan ang curve out. Sinabi ng GE Aerospace CEO Larry Culp na ilang airline companies ay umaatras sa pag-deliver ng mga plano. Ayon kay May, mahirap para sa kanilang magbayad ng taripa sa mga aeroplano na pinakamalaking capital cost nila. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng mga fire officials na 75% ng kontrolado ang Jones Road wildfire sa Ocean County sa New Jersey. Ito ang humahataw na balita ni Adi Valdez. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng mga fire official na 75% na ang nakokontrol sa Jones Road wildfire sa Ocean County, New Jersey. Ayon sa New Jersey Forest Fire Service, humigit kumulang 15,300 acres na ang nasunog sa loob ng 6 na araw. Unang naiulat ang sunog noong nakaraang Martes. Umabot sa 5,000 residente ang inilikas mula sa Ocean at Lacey Townships bilang pag-iingat. Subalit pinayagan na silang makabalik sa kanilang mga bahay kinabukasan. Ayon sa mga opisyal, isang commercial building ang nasira, kasama rito ang iba pang maliliit na estruktura at mga sasakyan. Kasalukuyan nakakulong ang 19 anyos na si Joseph Kling na pinaghihinala ang sanhi ng pagkakasunog. Wala namang nasugatan sa insidente. Inaasahang magpapatuloy ang pag-usok sa lugar hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Pinag-iingat din ng mga bibisita dahil posibleng mahina na ang mga puno sa mga nasunog na bahagi. Ayon kay Chief Gregory McLaughlin, ang hangin ang pinakamalaking hamon sa pagkokontrol sa sunog at ang laban dito ay hindi pa tapos. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa Canada, nanalo ang Liberal Party ni Prime Minister Mark Carney sa isinagawang federal election sa Canada. Habang nabigo naman ang kalaban nitong si Pierre Poilievre na nanguna naman sa Conservative Party ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Oring Quijano live. Hataw
Balita Ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ilang parliamentary seats ba ang nakuha ng partido ni Prime Minister Carney? Good afternoon, Sunny. Lumamang ang Liberal Party ni Prime Minister Mark Carney sa 168 seats sa Parliament. 4 na pwesto na lang ang kulang para sa isang majority government. Nakakuha naman ng 144 na upuan ang Conservative Party, kabilang ang pagkatalo ng kanilang leader na si Pierre Poilievre sa sarili niyang distrito. Dahil dito nananatiling nasa pwesto si Prime Minister Carney. Ayon sa Elections Canada, naantala ang pagbibilang ng mga special ballots kaya't hindi pa tiyak kung majority or minority government ang mabubuo. Inaasahan namang matatapos ang pagbibilang ngayong araw. Sa kanyang victory speech, binigyang diin ni Carney ang pagkakaisa ng mga Canadian sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng Canada at Estados Unidos. Together, we will build a Canada worthy of our values. We will build Canada strong, Canada free, Canada forever. Vive le Canada. Thank you very much. Merci beaucoup. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, alam natin ang kinakaharap ngayon ng Amerika at ng Canada dahil sa mga taripa ni Pangulong Trump. Ano bang inaasahan naman natin gagawin ni Prime Minister Carney para sa mga Canadians ngayong siya ay confirm na nananalo, Orlin? Sunny, kabilang sa mga inaasahan ng mga Canadians na gagawin ni Prime Minister Carney ay ang pagdoble ng home building rates dito sa bansa. Nais ni Carney na mag-supply ng 500,000 new homes each year para bumaba ang cost of living. At kabilang din dito, pinopropose din ng Liberal government ni Carney na ang konting tax cut para sa mga Canadians na nasa lowest income bracket. So, inaasahan na mag-reduce ito from 15% to 14%. At pangatlo pa ay ang pag-boost ng domestic trade at car making. Dito mismo, sa bansang Canada, gaya nga ng sinabi mo, the relationship between the US and the Canada right now is a little bit rocky. Kaya ang pangako ni Carney in his victory speech nga ay ang paggawa ng new trade and energy corridors mismo sa mga probinsya, teritorya at indigenous communities dito sa Canada. Sunny? Alright, salamat sa update, Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Nagdeklara si Russian President Vladimir Putin ng temporary ceasefire kasabay ng pagdiriwang ng Victory Day o ang paggunita ng pagwawakas ng World War II. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ng Kremlin na magkakaroon ng ceasefire sa Ukraine mula May 8 hanggang 11 bilang bahagi ng tinatawag ni President Vladimir Putin na mga humanitarian considerations. Subalit hindi ito sapat para sa Ukraine. Nanawagan si Ukrainian Deputy Head of the Presidential Office Andriy Sybiha ng isang agarang ceasefire na tatagal ng higit sa 30 araw. Mahigit 20 beses nang nagtangkang magpatupad ng ceasefire ang mga opisyal mula pa noong 2022. Subalit nabigo ang lahat ng mga ito. Kabilang dito ang pinakahuling ceasefire noong nakaraang holiday. Bagamat bahagyang bumaba ang tensyon sa mga labanan, nagpalitan pa rin ng akusasyon ng dalawang panig ng paglabag sa kasunduan. Habang nagpapatuloy ang mga pagsusumikap sa diplomasya, mananatiling tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa bahagi ng Ukraine na nasa ilalim ng kontrol ng Russia, kabilang na ang Crimea. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagdeklara ng state of emergency ang Spain at Portugal matapos ang isang malawakang power outage na nagdulot ng matinding abala sa transportasyon. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita Ngayon. Isang malawakang power outage ang naranasan sa Spain at Portugal kahapon na nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga kalsada, paliparan at transportasyon. Apektado rin ng nasabing outage ang ilang bahagi ng France. Ayon kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, batay sa ulat ng grid operator ng Portugal na Redes Energéticas Nacionais o REN, nawala ng kuryente sa buong Spain dakong tanghali.
Nagdulot ng matinding trapiko ang pagkawala ng mga traffic lights sa Madrid, kinakailangan ding isara ang ilang subway systems at kanselahin ang mga flights sa mga pangunahing paliparan. Sa Portugal, idiniklara ng Prime Minister Luis Montenegro ang isang energy crisis matapos ang late-night emergency meeting. Nagdeklara naman ng Spain ang state of emergency sa mga rehiyon ng Andalusia, Extremadura, Murcia, La Rioja at Madrid. Ayon sa REN, naging mas matindi ang epekto sa Portugal dahil umasa sila sa imported electricity mula sa Spain tuwing umaga. Samantala, tiniyak ng mga otoridad na ligtas at operational ang mga nuclear plants sa Spain habang naka-backup naman ang mga emergency services. Hindi pa kumpirmado ang sanhi ng insidente ngunit nilinaw ng mga opisyal na walang indikasyon ng cyber attack. Inihayag din ng Portugal na posibleng sa Spain nag-ugat ang problema. Habang unti-unti nang ibabalik ang kuryente, inaasahang mararamdaman pa rin ang epekto nito sa transportasyon sa mga darating na araw, lalo na sa mga tren at paliparan. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Muli na namang pumutok ang Bulkang Bulusan kagabi, April 29, at ilang barangay sa bayan ng Irusin, Sorsogon ang apektado ng nangyaring asphalt. Mula sa Irusin, Sorsogon, si Brian Baldarahe, humahataw live. Hataw Balita Ngayon! Brian, ano-anong mga lugar dyan sa Sorsogon ang naapektuhan ng muling pagsabog ng Bulkang Bulusan kagabi at kumusta ang mga residente dyan ngayon? Tatlong bayan dito sa Sorsogon ang agad na naapektuhan ng nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbagsak ng abo ay ang mga barangay ng Bolos, Cogon, Tinampo, Gulang-Gulang, Monbon, Bulawan, Gabaw at Makawayan sa bayan ng Irusin. Inabot din ng abo ang mga barangay ng Sumagungsong, Bigun, Aquino, San Francisco, Calamagan, Inararan, Kadandanan, Dolos at Pulot sa bayan naman ng Bulan. Apektado din ang barangay ng Guruyan sa bayan ng Huban. Bukod sa mga apektadong barangay, binalot din ng makapal na abo ang kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng Irusin. Kagabi, sa pag-iikot ng news team, nakita natin ang agarang pagsasagawa ng clearing operation ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga abo na ibinuga ng bulkan. Naglagay din agad ng mga checkpoints ang PNP Sorsogon para maabisuhan ng mga motorista kaugnay sa panganib na dulot ng makapal na abo sa mga dadaanan nito. Agad naman na mahagi ng protective mask sa mga motorista ang PDRRMO Sorsogon. Sa ngayon, patuloy na nakaalerto ang mga otoridad sa probinsya sa posibleng paglalapan ng sitwasyon sa paligid ng Bulkang Bulusan kung patuloy itong magpapakita ng aktibidad. Ayon sa PNP Irusin, aabot sa 38 na pamilya o katumbas ng 143 individual ang agad na inilikas kagabi sa bayan ng Irusin na dinala sa mga evacuation center dahil nga sa nangyaring asphalt dulot ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Ngayong araw, inaasahan na magpapatuloy ang isinasagawang clearing operation ng mga LGU dito sa kahabaan ng kalsada dito, particular sa Maharlika Highway kung saan maraming motorista ang dumadaan araw-araw. Liwanagin lang natin, noong pumutok kagabi, anong oras ito? At ilang kalsada right now ang naapektuhan? Ibig sabihin, naapektuhan itong pagbuga nung Bulkang Bulusan. At binabanggit mo kanina na clearing operation, kailan ito nag-umpisa? Kasi makakompromise natin yung safety ng road kapag hindi po clear na dadaanan ng ating mga motorista. Pwede bang maklarify yan, Brian? Yes, Ani. Ngayon, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Maharlika Highway. Actually, Ani, at nagpapatuloy tayo na nagmamonitor ngayon dito kung kumusta na ang mga daanan dito. Dahil nga kagabi, doon sa paglabas natin, alas 7:43 kagabi kasi
pumutok yung Bulkang Bulusan, Ani, at right away after nun ay pumunta agad tayo dito sa pinaka ground zero at napansin nga natin at nakita natin na halos zero visibility yung dinadaanan dito ng mga sasakyan. Kaya nga agad ginawa ng PNP, naglagay agad sila ng checkpoint para nga maabisuhan yung mga motorista na mag-ingat din sa pagdaan dito sa Maharlika Highway dito sa bayan ng Irusin. Pero ngayon, Ani, sa ating pag-iikot-ikot, halos nabawasan na yung mga abo na nandito sa mga kalsada, particular dito sa Maharlika Highway. Nakatulong dito, Ani, yung magdamag na manakanakang pag-ulan. Kaya naman ngayon ay maayos na nadadaanan na ito ng mga motorista, Ani. Okay, kasi ang delikado dyan, di ba po, pagka continuous yung asphalt, yung mga bumabiyahe motorista, yung windshield nila, di ba po, matatakpan niya ng asphalt. Need natin ng mga signages para ma-warn. Tama yung sinasabi ng mga members ng Philippine National Police. May binanggit kayo na 38 families na evacuated, umalis sila kagabi. Nasa evacuation center sila, Brian, right now. Ilang pamilya? 38 na pamilya, ilang individual ito, at yung pinagdalan ba ng mga evacuation center ay nagkasya itong 38 pamilya po? Yes, Ani, dun sa ating pinuntahan na evacuation center na pinagdalhan nga nitong mga inilikas na pamilya, nakita natin na maluwag pa naman itong evacuation center na pinagdalhan sa kanila na malapit mismo dun sa Bureau of Fire Protection. Sa mismong sentro yon ng bayan ng Irusin, Ani, at nakita natin agad na dumating din ang tulong mula sa ilang mga organisasyon, mga private organization, mula sa lokal na pamahalaan para nga agad na masaludar at mabigyan ng ayuda itong mga inilikas na pamilya kagabi. At nakita nga din natin, Ani, na yung mga inilikas na pamilya na ito, mula ito dito sa barangay ng sa mga barangay na mismong naapektuhan ng pagbagsak ng abo mula dito sa Bulkang Bulusan, Ani. Okay. Brian, at this point, ibibigay ko kay Amigo Sherwin ang pagkakataon para makapagtanong sa inyo dyan. Go ahead po, Amigo Sherwin. Thank you. Brian, sa ngayon, ilang bayan na ang apektado o naabot nitong ashfall, Brian? Actually, sa pinakahuling inilabas na ulat ng FIVOX, Amigo, 3 bayan agad ang naapektuhan nitong nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Una na dito nga yung bayan ng Irusin, bayan ng Bulan at yung bayan ng Huban. Yung Huban, ito rin yung pinaka naapektuhan nung nakaraang naunang pagputok ng Bulkang Bulusan nung nakaraang araw. Ngayon naman, como ang hangin ay papunta dito sa may southwest, ang hangin mula dito sa Bulkang Bulusan, ay ang naapektuhan na nito ay yung bayan ng Irusin. Kaya 8 barangay agad dito sa bayan ng Irusin ang agad na naapektuhan nitong nangyaring ashfall. Kaya nga kagabi nagsagawa na agad ng evacuation effort yung mga otoridad dito para masundo agad yung mga pamilya na posibleng maapektuhan nga nitong ashfall, Amigo. Brian, kamusta naman yung mga apektadong residente? Sapat ba yung face mask o N95 mask na ibinibigay ng lokal na pamahalaan o meron bang ibinibigay at meron ba silang naitabi bilang paghahanda dyan sa pagputok nga ng Bulkang Bulusan, Brian? Actually, Amigo, kagabi nakasabay pa natin ang PDRRM o Sorsogon sa pamimigay nga nitong protective mask dun sa mga motorista. At hindi lang yon, umiikot din sila dun sa mga barangay na apektado nga itong ashfall para nga mabigyan ng mga protective mask yung mga residente, dahil talagang kami man sa aming part, sa news team, talagang mahirap din po at masikip sa dibdib pag talagang nakakalanghap nga ng abo mula dito sa bulkan, Amigo. Kamusta naman yung ating mga kababayan dyan na merong mga respiratory illness, Brian? Sa ngayon, Amigo, may nakita natin kagabi sa pagpunta natin doon sa evacuation center, may nakita na tayong mga nakaantabay na medical practitioner mula dito sa LGU Irusin para nga umantabay doon sa mga posibleng magkaroon ng problema sa karamdaman dahil nga dito sa pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. At nakikita natin na tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga otoridad dito kaugnay doon sa mga
kababayan natin na maaaring ngayong araw ay magpalitas din dahil hanggang ngayon, kung mapapansin mo sa likuran ko, amigo, halos namumuti pa yung kalsada dahil nga sa kapal ng abo na ibinuga ng Bulkan Bulusan kagabi sa pagputok nito. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin. Brian, ang gusto ko lang maliwanagan, at this point po ba, kumusta, nakakain na ba? Kasi kagabi ito, inilikas. Ngayon po ay 5:44 in the morning na. Nakakain na ba yung mga evacuees natin at this point, Brian? Kagabi, Ani, halos tuloy-tuloy yung dumadating na pagkain sa mga evacuee natin. At ngayon nga, papunta pa rin tayo doon sa evacuation center na pinagdalahan nga nitong mga displaced family at gumilid lang tayo dito sa kalsada para lang makapagbigay ng ulat sa ating mga kababayan hinggil nga sa sitwasyon dito sa bayan ng Irusin sa nangyaring pagputok ng Bulkan Bulusan. Pero sa nakita natin kagabi, Ani, nakita natin na maraming tulong mula sa lokal na pamahalaan at maging doon sa mga pribadong organisasyon, mga private individual, nagdadala silang kusa dahil nakita nila ang pangangailangan ng ating mga kababayan pag dumadating yung ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng pag-aalburuto itong Bulkan Bulusan. Ani. Maraming salamat, Brian Baldarahe, mula po dyan sa Irusin, Sorsogon. Hataw Balita ngayon. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia. Ito'y dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya tulad ng grave abuse of authority, gross misconduct at iba pa. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. 6 na buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay dahil sa mga akusasyon laban sa kanya ng complainant na si Moises Garcia Diparin na grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonest, gross negligence at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito ay may kaugnayan sa pag-issue ni Garcia ng special permit sa isang construction company noong May 14, 2024 na walang sapat na dokumento mula sa DNR tulad ng Environmental Compliance Certificate. Kinumpirma naman ito ni Garcia pero tutol siya sa naging basihan ng ombudsman para siya ay suspindihin. Paliwanag niya, nag-issue siya ng special permit upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa Cebu. Wala rin anya itong halong personal na interest o mali siya. Ayon pa kay Garcia, nagtatrabaho na ang kanyang legal team para umapila. Sa kabila nito, tiniyak ni Garcia na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsiserbisyo sa mga taga Cebu. Si Garcia ay kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador ng Cebu. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo na ni Hamila Ruma na ipagpapatuloy niya ang kandidatura ng kanyang ama bilang alkalde sa darating na halalan. Si Hamila Ruma ang panganay na anak ng pinaslang na alkalde ng Rizal, Cagayan na si Mayor Joel Ruma. Ang anunsyo ay kasunod na makapagsumite. Kasunod na makapagsumite ito ng kaukulang dokumento sa Commission on Elections COMELEC Rizal. Matatandaan na pinaslang ang alkalde noong Abril 23, 2025 habang nangangampanya sa Iluro, Rizal, Cagayan. Hataw Balita Ngayon. Handa na ang Commission on Elections Davao Region sa nalalapit na midterm elections. Tiwala ang kanilang opisina na mataas ang magiging voter turnout sa rehiyon ngayong halalan. Si Gladys Tuabi humahataw. Hataw Balita Ngayon. Isinagawa kahapon sa Davao City ang Forum on Election Operation with ACM na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders upang matiyak ang integridad ng halalan sa bansa. Ayon sa COMELEC, layunin nitong mabigyang linaw ang mga agam-agam at maipakita sa publiko ang mga proseso at hakbang na ginagawa para sa isang tapat at maayos na halalan. Napaka-importante kasi na mag-reach out din tayo sa mga kababayan natin. Napaka-importante kasi na alam nila kung ano yung mga proseso na ginagawa natin at ano na yung update sa ating paghahanda. Lalo na
may mga agam-agam, lalo na may mga duda. Hindi po kasi nawawala yan. Alam po yan ng COMELEC. Hindi po tayo bingi o bulag sa mga ganitong klaseng realidad. Makasalamuhan natin sila, maipaliwanag natin sa kanila yung mga bagay na may mga tanong na maaari hindi po sila nakakakuha ng kasagutan. We have to empower the citizenry. Ayaw ko naman sabihin 100%, lagi-lagi tayo na mayroong mga kakulangan pa at may mga iba pang problema na natitira. Sinimulan na ang pag-i-install ng 37 Starlink sa mga identified areas sa Davao City. Ayon sa COMELEC, may 2 SIM na ibibigay para magamit sakaling magkaroon ng problema sa Starlink o sa signal. Merong higit 3 milyong botante ang Davao Region. Ayon sa COMELEC Davao, tiwala silang mataas ang magiging voter turnout sa 2025 midterm elections. Inaasahang hanggang Mayo 3 ay matatanggap na ng COMELEC Davao ang official ballots na gagamitin sa halalan at saka sisimulan ang distribusyon nito. Magkakaroon din ng final testing and sealing sa mga gagamiting automated counting machine upang makita ang kapasidad nito bago ang halalan. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinagawa kahapon ng send-off ceremony sa Police Regional Office 1 sa San Fernando, La Union para sa 193 na contingent nito na tutungo sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR. Ang mga ito ay magsisilbing Special Electoral Board o SEBS sa darating na 2025 national and local elections at Barn Parliamentary Election o NLE. BPE. Ang deployment sa 173 tauhan ng PRO-1 ay bilang pangako ng PNP at COMELEC para tiyaking maayos, ligtas ang halalan lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang suporta. Hataw Balita ngayon. Isang bagong dialysis center na kayang mag-cater ng mahigit 100 pasyente ang natapos na sa bayan ng Mobo, Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Natapos na ang konstruksyon sa isang bago at state-of-the-art na dialysis center para sa mga Masbateño na matatagpuan sa business center sa Barangay La Laguna sa bayan ng Mobo. Gamit ang 15 dialysis machine, kaya nitong tumanggap na nasa 135 dialysis patients sa loob ng isang buwan. May mga doktor din at mga nurses na itatalaga ang lokal na pamahalaan ng Mobo at ng Prime Dialysis Center Incorporated na mangangalaga sa pasyente. May water treatment facility din at sapat na supply ng kuryente dahil meron din itong generator set para tuloy-tuloy ang gamutan sa mga pasyente kung sakaling may brownout sa lugar. Batay sa taya ng pamunuan ng Prime Dialysis Center, mahigit 60,000 Pilipino ang may chronic kidney disease na kailangan ng dialysis. Una-una po, ang dami po na may sakit sa kidney, chronic kidney disease. We don't have a formal registry, pero latest, there are at least around 65,000 dialysis patients in the country, which I honestly believe is an underestimation. Siguro nasa at least 100,000. And ang incidence kasi, or new dialysis patients per year is around 18,000. So you can just imagine that the number might not be accurate. So meaning there are so many patients suffering from chronic kidney disease and requiring dialysis. Sa dialysis po ba ang tanong? Sa dialysis, pwede mo tayo magbukas ng hanggang 3 shifts. Kung meron mo tayong 15 makina sa ngayon, sa isang araw, kung 3 shift natin papatakbuhin ng dialysis center, pwede tayo mag-treat ng 45 dialysis treatments sa isang araw. So kung maximum na pwedeng i-dialysis na pasyente dito sa facility na to, 135 patients po. Sa mga susunod na panahon, plano ng local government unit na malagyan din ang botika ng bayan upang maging ang gamot ay mailibre na din. Kinukonkreto na natin para hindi na lumayo at hindi na makasasala ng ating mga kababayan. Pumunta pa ng likas kayo kaya kanina. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At
At sa atin namang shout out. Ayan, shout out po kay Christian Lopez, kay Jerickson Bunyag, at sa kanyang may bahay si Jonah. And of course, sa aking may bahay si Glenda, at sa aming unika iha na si Elisea. Ayan. Ani? Thank you very much, amigo Sherwin. O sige, shout out na! Siyempre, unahin ko si Adet. Thank you very much, Adet. At saka si Rap. Ayan. Roland, I'm sorry. Si Jen. Si Chris. Si Justin. Si Nars. Si Ronald. Si Aryan. Si Chrislyn. Si Conrad. Si Sam. Of course, si Josa. Alex Montesa. Si Tracy. Si Bernie. Showbert. Bradante. Edison Ico. Si engineer yan. Cherry Co, Carl, Aljan, Races, at syempre si Ian din. Shout out din kay Sis Joy Ibanez. Pinapabati rin ng ating mga kasama mula sa Czech Republic na si Gerald Moral, ang kaibigan niya na si Vincent Darius from Canada, nanonood ng Hataw Balita everyday. Alam niyo, marami akong mga text na natatanggap din. Pasensya na po kayo, hindi ko alam na makakabati kami ngayon. Hindi ko alam. Maraming salamat. At bago po tayo magtapos ng programa ngayong umaga, of course, yung lagi natin babatiin yung mga kasama natin diyan sa sa social media department, kay Sis Flor. Of course, ang diyan kila Sis Grace Casin. Good morning po. Ayan. Ang lahat na bumubuo ng Hataw Balita ngayon, nais naming batiin ang amigo Sherwin Kulubog ng happy 28th Sabbath anniversary. Happy Sabbath po, Brad Sherwin. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay nakapagpapatuloy. Ayan. At ka-birthday ko si Brad Jesse Malana ng Pasig. Ayan. 28. Happy Sabbath po sa inyo. Ayan, salamat po sa Diyos. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Ay, teka muna, isuloy ko rin. Shout out ko, sorry again, Attorney Ruth Soriano and Attorney Mel. Magandang umaga po. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 30 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 20. Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Abril, taong 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.